Hi, good afternoon po or good evening sa ating lahat. Welcome po sa ating prayer meeting. Pasensya na po at hindi ko po kayo kasama ngayon, pero patuloy lang po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang binigay po sa akin na topic po ni Pastor Daniel, or sorry, text po ni Pastor Daniel ay sa Psalms chapter 27 verse 4. Basahin ko na lang po. At kung meron po kayong Bible sa inyong mga nadala, ay basahin po natin sabay-sabay. Psalms 27 verse 4, sabi nito, "One thing that I have desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple." Yan po sa King James Version. And before po tayo mag-proceed ay mag-pray muna po tayo, no? Let us pray. Panginoon Diyos na makaparin sa lahat, kami po ay nagpapasalamat Panginoon sa opportunity po ulit na kami po ay makapagbulay-bulay at makapag-aral ng salita, Panginoon. Salamat sa inyo lingkod din sa pag-aalaw niyo po, Panginoon, to be in front, Panginoon, at nawa kayo po ang patuloy na gumabay po sa aming Panginoon. Pati po sa akin, Panginoon, tago niyo po ko sa inyong krus upang kayo po makita, Panginoon, hindi po ako. Nawa kayo po ang patuloy na magbusog sa amin ng spiritual food, Panginoon. At ito po ang masama dalangin sa Panginoon. Amen. Ayan, so ang ganda po nung verse na ito, na it is a challenging and also encouraging verse po, no? Na sabi po niya, "One thing that I have desired of the Lord." No, si David po, si Haring David po ang nagsabi ng or nagsulat po ng Psalms. So ang sabi po niya dito na magkaroon daw po tayo ng single focus, or magkaroon tayo ng isang focus lamang sa ating buhay, which is ang Panginoon lamang. No, dapat isa lang po yung focus natin sa ating pamumuhay dito sa mundong ito. Na sabi po kasi niya, 'di ba? One thing that I have desired. One thing, no? Hindi po niya sinabing one of the things that I have desired. Hindi niya sinabi po niya dito ay isa lang ang ninanais ko, no? Hindi niya sinabing isa sa mga ninanais ko. Sabi po niya one thing lang. So isa lang, no? Na sa kabila po ng busy natin sa buhay, yung mga nararamdaman natin sa ating katawan, no? Yung ingay sa paligid. Ayan, no? Kasi sobrang kumbaga lalo na po sa mga adults na at sa mga wala na sa mga working, no, na hindi mo na kumbaga mapag compare yung buhay mo sa bahay at buhay mo sa trabaho, no, kasi sa sobrang busy, hectic, no, stressful life natin, no, na sinasabi ni David po dito na sana magkaroon pa rin tayo ng clear and undivided focus, no, na focus lang sa Panginoon, no. Itong verse po nito, sinasabi ni David, pinapaaral po niya sa atin or pinapaalam po niya sa atin na siguro kailangan na po natin na wait lang, mag-pause muna tayo, mag-reflect muna tayo sa mga sarili nating mga desires, yung mga gusto natin, no, na parang nakakalimutan natin ng Panginoon. Sino ba talaga ang focus natin sa buhay, di ba? Na sabi nga dito, ano yung isa sa mga pinaka hinahanap mo sa buhay mo? Ano pa yung, bakit ka ba nabubuhay sa mundong ito, no? Na dapat isik natin ang Panginoon. Isik natin yung presence ng Panginoon sa ating mga buhay, no? Ang sabi nga ni David, declare dapat natin above all else, no, yung desire natin ng sa presensya ng Panginoon, no, no. So desire sa presence ng Panginoon, nakikita niyo po diyan, sabi ni David na that I seek after. Sabi niya, one thing that I have desired of the Lord, that I will seek after, no, na hanapin ko, no. Papansin niyo po na hindi po siya passive kundi active po siya, no, active pursuit po siya, na hindi yung hintayin ko na lang siya dumating, hindi ganoon, kundi hanapin ko siya, sabi niya, no, hanapin niya ang Panginoon, no,
kagaya din po sa atin, no? Nawa kahit tayo po mga Christians, no, na sana makilala po tayo ng mga tao for seeking the Lord na merong init sa ating pananampalataya. Hindi lang po every Sunday, every prayer meeting, no, kundi every day of our lives. No? We always seek God's presence sa ating buhay, no. And napansin niyo rin po dito, no, na si David po, ang sabi niya dito na yung dwelling in God's house, no, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. So, habang hinahanap pala niya, ang purpose pala niya ay parang mag-dwell or mamuhay, manahan sa bahay, house of the Lord. Ibig sabihin, kasama ng Panginoon all the days of his life, no? Na brothers and sisters in the Lord, sabi nga po dito na ang church po hindi lang yan isang building, no. Ito po isang spiritual home, isang lugar kung saan makakakita tayo ng refuge, ng commune with each other, with our heavenly Father, no. Na kumbaga yung church po nito, it's a healing place, no, na kung meron kang pinagdadaanan or meron kang mga problems in life, no, we can dwell in God's house, no, na so let us yung cherish po natin yung mga gatherings po natin gaya ngayon, no, sa ating prayer meeting, no, maging po tayo, kumbaga maging i-prioritize din po natin ng pagiging pagkakaroon ng or pag-attend ng prayer meetings, kasi it's the backbone, no? Narinig ko po sa isang pastor na it's the prayer meeting po ay ang backbone ng isang church para maging sumigla, no, or patuloy na mag-strengthen yung isang church. Kailangan lagi ng prayer meeting dahil without prayers na lang ang magiging status ng church, no. So kumbaga, let us cherish nga yung mga gatherings natin, no, na each moment na kasama natin ang isa't isa sa bahay ng Panginoon, bahay panambahan, no. Ito isang one step closer sa pagdadwell natin sa eternal presence which is in heaven. Nakasama po ang Panginoon, no. Yun po yung tinuturo sa atin ni David, no. Kumbaga tayong mga Pilipino po, no, kumbaga kilala po tayo sa close family ties, di ba? It's kumbaga close talaga tayo sa isa't isa sa pamilya natin. So ganun din po na tayo po na Christians po, no? Tayo members po ng church na ito, we are all in one family. So we should dwell in God's house nang sama-sama, no? It's kumbaga yung mga kilala po sa Pilipino na significant po yung value na yun, yung close family ties, no, na sana yung puso po natin ma-feel po ng kumbaga pagmamahal, pagkasama po natin ang isa't isa, no. Kumbaga similarly, hindi po yung desire ni David, no, na maging kasama niya or mag-dwell siya sa house ng Panginoon, no, na maging close na sa Panginoon bilang isang pamilya, kasama ng pamilya niya, no? Yan. So kumbaga itong verse nito, ni-remind niya tayo na yung importance ng spiritual family, no. Pastors natin, workers natin, even yung kapwa natin na brothers and sisters in Christ, no. We are a spiritual family. The church, yun nga, as we journey together towards the heavenly home. So, cherish lang po natin. Nawa ay magkaroon din po tayo ng sa bawat family din po natin, as family devotion, family altar. Kasama po yan lahat ng yan to develop po yung journey natin together papunta sa heavenly home po natin, which is in heaven. And for a conclusion, no, mabilis lang po tayo, no, na sabi ni David dito sa last part, no,
dahil nagdwell siya sa house of the Lord all the days of my life to behold the beauty of the Lord. Yan. So dahil lang syempre, kumbaga ikaw po sa isang pamamahay, pag nasa bahay ka, ang makikita mo lang yung mga kasama mo. Kumbaga si David, dahil nasa tahanan siya ng Panginoon, ang Panginoon mismo ang nakikita niya. And parang ang gusto daw niya makita yung kagandahan ng Panginoon and to inquire in His temple. So ito nga sabi ni David na as Christians din, as Filipinos, we appreciate yung kagandahan ng culture natin, ng surroundings natin, ng mga popular places, lalo na ang Pilipinas, maraming islands po yan, maraming pasyalan, tayo mga Pilipino, gustong-gusto natin pumunta sa mga magandang lugar kasi may appreciate natin yung beauty, di ba, ng isang yung pupunta tayo ng Baguio, punta tayo ng Tagaytay, punta tayo ng kung saan man magandang puntahan, kasi maganda dun ma-appreciate mo natin yung beauty. How much more tayo po, how much more should we seek the beauty of our Creator, na paano pa kaya kung ang hinahanap natin ay yung kagandahan ng kung sino yung may likha ng lahat, Imagine po natin, nasa impresensya, kasama natin po ang Panginoon, Sigurado nandun yung joy, nandun yung kagalakan, nandun yung kapayapaan, Kumbaga fulfillment ba na ay wow, ito pala yung hinahanap ko sa buong buhay ko dito sa lupa, na makasama ang Panginoon. So, my dear brothers and sisters, mga kapatid po sa Panginoon, let us be a people of singular focus, isang baka focus lang po sa Panginoon, at hindi lang po mag-focus lang sa Panginoon, kundi ay kumbaga actively seeking ang God's presence. Kumbaga patuloy po nating hanapin, kilalanin ng Panginoon, and delighting in the beauty of the Lord. Nawa ang desire po natin, lalo na po ang desire ni David, dahil sinabi niya po ito, sinulat niya po ito, sana ma-resonate po. Nawa ma-resonate po sa ating mga buhay. Kumbaga makita po sa ating mga buhay at sa ating mga puso today at sa mga susunod po ng araw at hanggang sa ating kumbaga last breath, sabi nga po, or until the drop of my blood, sabi ni Pastor Pilo. Hi Pastor Pilo. Ayan, so ilang po ang ating prayer devotion po sa gabing ito. Let us pray. Panginoon Diyos na makaprayan sa lahat. Salamat Panginoon sa gentle reminder of us to delight po Panginoon sa inyong presence. Salamat din po Panginoon sa pag-remind din po sa amin to actively seek you Panginoon, to patuloy ka po naming hanapin sa aming buhay, patuloy ka po naming kilalanin, patuloy ka po naming itaas, patuloy ka po naming i-develop ang Christ likeness po sa aming buhay. Panginoon, kayo po ang patuloy na gumabay sa amin sa aming bawat step ng aming buhay, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mag-drive sa aming buhay, Panginoon, at kayo po ang patuloy namin tinataas, Panginoon. Salamat po sa inyong kadakilaan. Ito po ang masamang dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Thank you po. God bless.